Kinabukasan sa Old Shibuya, may mga halimaw pa rin ang nananahan sa mga lugar na matindi na wasakin. Nang dakilang kalamidad, ang kasalukuyang Shibuya ay pinabayaan. At sa regular intervals, mga magicians at police subjugate monsters dito. At kaya, kailangan din ang mga mag-aaral ng academy na tumulong dito. Mula nang mahigit sa kalahati ng mga halimaw ay natanggal na. Ng mga pro-magicians, hindi mo kailangan mag-alala ng sobra. Hindi ko inaasahan ang practical class. Hanggang 26. Oh well, kahit mga estudyante dapat kaya makatalo sila ng mga ilang monster. Magtatrabaho sila sa mga grupo pagkatapos. Hindi ba ako pumunta dito kagabi? Pero, kakaiba ito. Sigurado akong pinaalis ang lahat ng mga halimaw. Kaya ko pa, sense pa, ilan pa. Walang tanda ng anumang kalamidad dito. Kung bakit may mga monster na nagpapakita dito? Hoy, mag-compete tayo. Hindi ako mawawala ngayon. Ito ay isang practical class pero sobrang carefree sila. Habang lumingon ang isang babae na parang may nakita mula sa kinatayuan niya. Okay na, magsimula na ang practical class ngayon. Sigurado na magtrabaho bilang team. Sapat ipaglaban para matalo ang mga halimaw. Oo, tugon ng bida mula sa kinatayuan niya. Nag-iniisip ano pwedeng mangyari kapag may magpakitang malakas na halimaw habang nakasandal ito sa pader. Manatili ka dito at huwag mong humiwalay sa amin. Sambit nitong bully na para bang nag-alala siya. Naging mabait ako sayo, huwag kang madala, hindi na ako magpadali sa inyo ngayon. Kaya sambit ng bids natin. Kung ayaw mo ako, huwag mo na lang ako. Huwag mo akong kausapin you bottom of the barrel scum. Sigaw nito sa batang bida. Kahit literal trash ka. Bakit ba ang interesado ni Mizuho sa'yo? Naikan-agad niya sa bida. Nakinalito ng bida kaya sabi niya ito. Oh, baka gusto mo si Mizuhas. Kaya na high blood na naman ito sa narinig na parang lumiliab na apoy sa jet na nanggaliit. At may napansin siya kaya ito lumingon parang hindi siya pinapansin kaya nagalit ito ng gusto. Kaya nagkas ito ng magic para sa pag-atake sa batang bida natin at sinabing mamatay ka na. Don't do it. Wag muna. Sambit nito sa kanila. Walang point na humihingi ng tawad ngayon. Hindi tingnan mo sa likod mo, sabi ng bida. Hindi ako maloloko ng mga ganitong childish freaks, sambit pa nito. Kaya napaano na lang ito sa napansin niya sa kanilang likuran tatlo. At sa paglingon nilang tatlo tumambad sa kanilang malaking mata ang isang malaki na halimaw, na may malakas na aura. Hindi mapinta ang mukha ng tatlo sa takot na may tumutulong pawis sa mukha. Ano? Bakit? Paano? Paano nakalapit ito nang hindi natin napapansin? At bakit may demonyong sundalo dito? Ju-chan, kung ikaw yan pwede ka manalo sa kanya. Hanggang sa ika-22, please Ju-chan. Yun, syempre pwede ako manalo. Magaan na trabaho ito para sa akin. Pagyayabang niya. Kaya nagkas nga ito ng magic power para atakihin ang halimaw na yon. Kainan mo to, buwit mo pa si ganyan yung tumama ito sa buong katawan ng halimaw. Good jobs, tapos na ang trabaho ko, sabi niya sa mga kasamahan niya habang nakangiti ito sa saya. Ju-chan, na para sayo. Pagka wala ng usok makikita na wala itong sugat o kahit galos sa katawan, habang nakatingin sa tatlong kalalakihan. Walang kahit isang kasalti, gulat na sabi niya. Hindi mababa ang demonyong sundalo ng iyong level 1 magic. Sabi ng batang bida sa napansin sa lakas ng halimaw. Sumigaw ang halimaw kaya takot na takot ang tatlong kalalakihan. Kaya nang inag ang kanilang mga katawan sa takot mula sa sigaw ng halimaw. Dahil doon napausad siya sa lupa habang takot na may panginginig sa kanilang katawan. Mamatay ba kami dito? Tanong nila sa sarili. At din niya namalayan dahil sa takot niya na drain niya ang tubig kaya nabasa niya sa lawal niya sa takot. Nang dadakmalan niya na ito, bigla siyang nagulat nang makita niya na ang batang bida kaya huminto ito sa kalangitnaan sa pag-atake. Tinitigan lang ito ng batang bida na walang emosyon. Nakita naman ng halimaw ano ang pwedeng nangyari sa kanya habang nakipagtitigan siya sa batang bida kaya sa tingin niya masyadong malakas ang bida natin.
Kaya agad ito umatras paatras papalayo. Habang dinaanan ng bida ang tatlo at tumayo sa kanilang harapan. Patayong Bor, tila kahit kawal ng demonyo ay nakasabi. Kaya sinabi niya ito, tingnan natin. Sino sa atin ang mas malakas? At nakatitig lang ang halimaw, nag-aabang sa kung ano ang gagawin ng batang bida. Nilabas nito ang kanyang malakas na aura na nakabalot sa buo niyang katawan. Binoka ng halimaw ang kanyang kamay, tanda sa pag-atake niya. Gya! Sigaw nito habang inilabas niya ang buo nitong kapangyarihan sa pag-atake, na may dalawang incant spell. Isang incant spell lang ang hinanda ng batang bida para sa kanyang pag-atake. Hindi mo matatalo ang bagay na yan sa level 1 magic. Mamamatay tayong lahat, sabi ng tatlo na may luha sa kanilang mga mata sa takot na mamatay. Una, gumamit ng level 2 magic, rock break ang halimaw at ibinato ito sa pag-atake para sa ating bida. Na sinalubong lang ito sa atake ng batang bida, habang ang dalawa napa-cover up sa kanilang mga kamay sa takot na matamaan mula sa pag-atake ng halimaw, sa batang bida. Dahil dito napangiti ang bida na parang nasisiyahan pa nga sa kaganapan, at gumamit siya ng level 1 magic, Fire Arrow. Tapos nagkaroon ng malaking pagsabog sa buong lugar na maraming mga bato lupa nagsitalsikan sa kahit saan direction. At kita ang pagkatalo ng halimaw sa walawakang sunog ng apoy. At sunog pa ito ng napakalakas. Habang nakatingin ang bida sa nagdagatang apoy kasama ang kanyang buliro na kaibigan. Laking gulat pa rin ng tatlo sa nakita nila. At ang bida nakatayo pa rin habang nakatingin sa malaking apoy. Anong nangyari lang? Napatay lang ba ni Kusanagi yung demonyo soldier? O sisa niya sarili sa gulat na hindi makapaniwala sa nasaksihan ng mga mata niya? Imposible yan. Paano magkakatulad ang Kusanagi? Sa hindi nito kapaniwala. Kung level 1 magic ko ito, pwedeng pumatay ng demonyong sundalo, pahayag niya sa sarili ng batang bida. Nakakatabang sa Shibuya ang demonyong sundalo. Kakaiba rin ang katotohanan na pinapatay ko ang bawat halimaw kahapon, nalilitaw ulit sila, sambit niya. Isang bad omen ba ito bago ang isang sakuna? Mas pressing ba ang sitwasyon sa inaasahan? Dahil sa pangyayari ngayon nag-alala niya ang kanyang nakaraan roon, mga kaibigan, family at iba pang alaala. Dahil sa mga alaala na iyon, napakuyong niya ang kanyang kamay sa galit. Kahit muli na mangyari ang kalamidad, habang natumangala ito sa itaas na iiligtas niya ang lahat, I promise. Natalo niya ang isang kawal ng demonyo, di ba? Siya ba talaga ang Kusanagi na kilala natin? Tanong ng kasamahan niyang tatlo, hindi pa rin nila matanggap na ang dati nilang binobuli ang siya ring nagligtas sa kanila at tinalo pa nito ang halimaw. Kaya napasuntok na lang ito sa pader sa kahihiyan niya sa kanyang sarili. Hindi pa niya matanggap sa sarili niya na mahina pala siya kaysa binobuli niya. Habang nanggaliit ang mukha nito sa galit, may isang babae pala ang nakikinig sa mga pangyayari, habang nakatago ito sa likuran.